Hello po sa inyong lahat mga kamatyas. Nagsimula na po kahapon ang Champions Chess Tour Finals. Face-to-face tournament po ito kasi yung mga elimination and qualifying online ginagawa yan sa chess.com eh. Pero this time, nagkita-kita sila sa Oslo, Norway. Grabe ganda ng venue doon. At malaki po ang mga papremyo. Kasali si Wesley So, Magnus Carlsen at iba pa. At kahapon po nagsimula na ang day 1, 3 games ang tinapos or rounds 1 to 3. Unahin nating i-analyze ang naging laro nila Nepo and Wesley So. White po dito si Nepo, pag-aralan po natin. Ang ginawa ni Nepo, nag-E4. Ang time control po nila ay 10 minutes with increment. Knight F3, Knight C6, Bishop C4 at Gioco Piano. Pero nag-Bishop E7. Kung tawagin na po ito ay Italian game 2 Knights Modern Bishops Opening Variation. Nag-castling si Nepo, castling si Wesley, Knight BD2, nag-D5. Ayan, nagpaluwag kagad ng sentro para pag nagkahatawa ng exchange, maluwag nga naman. Yun nga lang may drawback din po. Sa tuwing ang puti ay nabubuksan yung ganyang e-file, nagkakaroon naman ng tempo attack papunta po sa e5. Nag-F6, dinipensahan at maaga pong novelty. Dahil ang old lines dito, Bishop G4, Bishop F6, may tumira ng Bishop E6 at may tumira ng Knight to F4. Pero this time, sumimpi lang si Wesley ng F6, solid lang to protect the E5 at dito nag-A4. Okay? Anong purpose ng A4? Kapag po huhulihin yung Bishop, ay mayroong aatrasan sa A2. Okay? Nag-King H8, syempre nakakailang na pin yan, kailangang iiwas. Nag-H3 para wala ding paparating na nakakailang na Bishop G4 pin at nag-Bishop F5. Ayun, pinilit i-develop. Kasi kung sa E6 i-develop may D4. Na-imagine nyo po mga kamatyas, may D4 na hindi pwedeng hatawin kasi mabibitin yung Bishop. May pressure sa E5 lalabas. Knight H4, hinabol pa rin ni Nepo, Bishop E6. Knight F1. Ayan. Typical naman ito, no? Natural na dinidevelop talaga or minamaneuver talaga yung Knight to G3. Tapos para mabigyan na rin ng buhay at makahinga na rin po ang developments ng Dark Square Bishop. Umangat na, nag-Queen D7, Knight G3, Rook A D8, develop, Bishop D2, develop, nag-A6. Itong A6 para hindi makatiming mamaya ng Bishop B5 na may mga ganun-ganun timing mamaya eh. So nag-A5, kinain ni Wesley po ang queenside space. Nag-G6. G6 si Wesley. Ano plano niya? Okay. Kasi may mga tendency na yung queen papasok doon sa H5. At may mga knight G6 sa paparating, mga ganun-ganon. So inagapan niya, nag-G6 to protect the H5. At mamaya magki-King G7. Knight F3. Ayun, kasi wala na pong square yung knight dyan eh. Walang purpose. Nag-Rook F E8. So centralize the rooks. Nag-Knight E4. Ayan, no? Para mas mag-improve pa yung knight sa E4. Bishop G8. Tingnan natin yung mga islug-islugan nilang mga abang-abang, ano? Queen C1. Ayun, na bad mo ban si Nepo. Kumbaga, sa side ni Stockfish Computer Engine, masyado ka nang makunat. Sumobra sa kunat. Ang gusto lang ng computer ay C3. Ayan, para may progreso. Yun nga lang, pag C3, parang tipong magkaka-pressure later on ang white sa D3. Pero yan ang timplado ng computer, C3 lang, no? Okay, Queen C1, balik tayo. At nag-Knight B4. Ayun. Na-miss naman dito ni Wesley ang tirang G5. Ayan pala, oh. Oo nga, no? Parang ang sarap ihataw sa G4. Tapos imagine niyo po pag nagka-capture-capturan dyan, angat uli ang bishop, and then patong ng tore papunta dyan sa G-file at ma-pressure ang white king. Oo nga, no? Okay pero balik tayo sa ginawa ni Wesley, nag-Knight B4. Ano plano ng Knight B4? Ano? Na-sacrifice ba dyan? Okay, exchange ng light square bishop. Okay, nakipag-exchange lang. F5, Knight C5 pasok, Queen D5, at nag-Knight to A4. Good move. Pupunta dito sa C3 at nag-Bishop F6. Pero teka muna mga kamatyas. Pinapa-capture dito ni Nepo yung pawn sa A5 sinasacrifice. Bakit kaya hindi kinapture yan? Ano meron?
magda knight c3. Okay? Para atakihin yung reyna at walang sapat na kalalagyan ng reyna para i-maintain na niya ang pagkakadepensa sa kanyang knight. Lalabas po ay bitin ang knight sa a5. Okay? At kung queen naman ang ipangka-capture, knight c3 pa rin. Naku po, nakatreat ang queen. Kulong, long collides, walang pupuntahan. So yan din pala ang mabigat dyan. Okay, balik tayo. Nag-bishop to f6 at nag-knight c3, queen d6, rook a4. Okay, bakit kaya gano'n? Medyo malalim yung mga kanila mga islug-islugan eh. Knight d4. Okay, ayan, madali nating maintindihan para iba yung ang knight or ang mga pyesa natin tumutungtong sa sentro. Iba yun eh. Bishop takes d4, e takes d4 at nag-knight to e2. And nag-c5, okay, para patatagin ang knight dyan sa b4, queen d2, rook e7, rook a1 balik ulit, and patong na, battery. At kapansin-pansin po sa evaluation bar, slightly better si Wesley. Time check tayo, medyo dihado nga lang siya sa oras kay Nepo. Rook a d1, ayan, abang-abang na lang si Nepo. Sige, bahala ka, ano ba gagawin mo? O knight c6, ayan, bumalik yung knight. At kasi nakikita ni Wesley yung queen pwedeng bumalik sa c1 and baka mag-maneuver later on kasi hindi pa rin magawa yan kasi bitin pa yung knight eh. So yung knight c6 very essential na kapag umalis ang queen mamaya somewhere ay may beaten sa a5 pawn. Knight g3. Ayun, bad mo ba dito si Nepo? Lumamang na sa evaluation si Wesley. Dapat daw ang tira dito is king to f1. Yakap-yakap lang. Ayun, yakap-yakap lang. Pero nag-knight g3. Queen c7. Okay, konteryado or kinuntirya ni Wesley ang pawn sa a5 pero hindi po yan ang tumbok na tira. Knight e5 daw ang accurate dito. Okay, so obligahing ma-exchange. Halimbawa, kung ma-exchange sa ganyan, bishop takes and knight e2 and followed with f4. Ayun, iipitin talaga po tapos g5, h5, g4. Ayun, na-imagine nyo po yun, yung pagapang na pawn storming dyan sa king side later on. Pero hindi ganun ang ginawa nag queen c7 si Wesley, tineret ang pawn sa a5 at nakipag-exchange na si Nepo and binalikan yung pawn sa a5. Yan, ika nga ng mga veteranong player sa atin. Ingatan mo yan, ika. Lamang tiyan yan. Lamang tiyan din yan. King g7. Ayan, para makover yung weak h6 square doon. Knight e2, rook e8. Grabe mga islug-islugan, ikot-ikutan, Queen d6 para di makatalo ng knight sa d5 and nag-g3. Ayan, patibay lang sa knight. At nag-bishop to d8. Ayun, yun ang tutok dyan ni Wesley. Pinagtrabaho yung bishop. At nag-h4 para walang g5. Nag-h6, ayan na po ang nakakatakot dito sa puti. May pagapang na paparating na atake, g5. Nag-king g2, ayun, umangat. Bad move, mas lumaki na ang lamang dito ni Wesley. Pero dapat daw ang tira is rook e1? Talaga? Pag kinapture to, mag-c3 na lang. Masakit yun sa human side. May mga bagay na hindi kayang gawin talaga ng human versus computer idea. So, balik tayo sa king g2. G5, good move. Capture, capture. Knight e2, g4. At nag-knight h2, wala na po. Pit-pit na po mga kamatyas. Kitang-kita ang super losing position dito ni Nepo kay Wesley. Nag-rook h8. Ayan. And knight f4. Okay, mukhang maganda naman pero hindi talaga sang-ayon ng computer. At nag-knight e5. Another precise move by Wesley. Nag-queen to e2. And bishop c7. Patong. At nag-rook h1. Queen c6 checking. G1. Grabe. Tingnan nyo po mga pyesa ni Nepo. Nagganda pit-pit na. Nag-king f7. Ayan, masyadong maingat si Wesley. Talagang gusto niya yung talagang mga walang future talaga maka-check sa kanya. Pero accurate ba yan? Ayun. Sa usapang accuracy, queen h6 po talaga ang tama dito. Para ma-paralyze ang knight, hindi makagalaw dahil may tuhog sa tore. Ayun, dire-diretso. So, yung queen h6 is very strong. Pero, ang ginawa po ni Wesley, nag-king f7, queen f1, rook takes h2, yun lang mga kamatyas. Nag-sacrifice si Wesley. Pero parang sa akin, attractive po yung sacrifice na yan. Kasi nga naman, wala na yung knight na kumukontrol sa f3 square. Lulundag na yung knight yan. With check pa.
O parang sa akin, okay naman ano. Pero kung accurate po ang pag-uusapan, pipitasin lang pala yung pawn sa A5. Kumbaga hilot-hilot lang ano. Tapos ang sarap bumalik doon, pihit sa G5 maneuver to attack the knight on F4. Ayan, mga ganong diskarte. So at least, nakapitas na ng pawn sa queen side at magka-endgame man, eh malaking puhunan po ang isang pawn. O pero balik tayo. Kinapture eh. Rook H2, Knight F3, checking H1. Kinapture na yung Knight capture and Knight takes. Ganun lang din. Parang na-simplify lang ng todo, ano. Queen F3, ayan, no. Okay, na-good mo ban pero lumiit po ang tsansa dito. Or kanina kasi napakalaking tsansang manalo eh. Ngayon, lumiit eh. Queen G2, another bad move by Nepo. Time check tayo. So, maiksi na oras nila. Dapat daw is Queen E1. Ayun, pag kinapture ito and King G2. Etc. So, yun ang gusto. Pero nag Queen G2 si Nepo. Queen takes F4, King G1, Queen C1 check, King H2, Queen H6 check, King G1, check ulit. Ha? Yun lang. Bakit po ganoon ang ginawa? Parang hindi alam ni Wesley yung gagawin niya, no? Nagpabalik-balik siya. Dapat daw is King G6 ang accurate. King G6. Kaso nakakatakot baka makainan siya doon. Yun yung kinailangan niya eh, no? Pero King G6 lang pala. Pag kinapturan, siguro yun ang kinakatakutan ni Wesley. May Queen F1. Oh. Tapos capture uli, mga check-check na gano'n, King G5. Pero wala nang check. Tapos ito na yung threat. Ayun. Dapat dagdagan ni Wesley yung tapang niya sa posisyon na kahit na may mga itsurang buka-buka pero mabibitin naman ng atake. Yun, medyo delikading dito. Nag-Queen F4 check, tinan niyo po King G1. Oh, ramdam nyo yung nape-pressure si Wesley pagka natitreaten. Napansin ko pag natitreaten yung mga pyesa niya pagka may potential checks, medyo parang naiilang talaga siya. So Queen C7, binalikan niya ng depensa yung B7, yun nga lang po, bumalik sa pagka-equal. O ayan nag Queen H1 para may mga sundot doon, King G6, Queen H8. Nako po, kakalikutin na talaga yan. Nakakalikot pa tuloy. O Queen F7 para walang check, tinan nyo, ayaw na ayaw niyang machi-check siya, di ba? O, pero sa computer, ito pong gustong ihataw. Yan pa rin, para may mga check doon. O, pero sa bagay kasi, wala na talagang hirap timplahin, unpredictable kasi yung mga check na rin So, Queen F7, Queen E5, grabe nakakalikot. Queen F8 o Queen C7, wala. Hindi niya maiiwasan ang kalikot niya. Reyna yan Ayun, saka nag-decide siya, ibibigay din pala yung mga pawns dyan. Nag-decide siya na magkaroon na lang ng mga check-check. O, bumigay din pala Sayang, O, saka humabol ang check. Ayun, naalangan patuloy yung F4. O, Queen D5, check. King G3, check. Oh, grabe, nakalikot patuloy siya. Ayun, lumamang uli. Lamang na dito si Nepo. Nabaliktad na. Lumamang na. Oh, ayun, check. Oh, boss. Ang bihira talaga. Ayun, nagkaganon-ganon pa. Bigla na komplikado pang bigla ang position. Oh. O, buti na nga lang, hindi pa nakikita ni Nepo yung mga accurate, Queen C5, sabay capture 2. Yan ang mga accurate niyan O, gumanon pa. Queen C3, wala na. Blunderacious na talaga si Wesley. Yun lang mga kamatsas. Ay, oo, kitang-kita ang pagka-blunder mga kamatsas. Kitang-kita ang pagka-blunder. Ano po yun? Boom! Tepok. King H6. Ayun, nag-resign na si Wesley. Bakit po? Kasi lalapitan na lang ng king. Walang access ang queen niya para makagulo ng check. Matchas. One move. Nadali pa si Wesley. Grabe. From winning, naging drawish, tapos natalo pa. Yun ang napansin ko dito sa game na to, ang lesson dito mga kamatsas, may mga positions talaga na dapat sumabay ka ng kalikot. Mukhang buka-buka. Pero kailangan yun mas aktibo, mas may energy yung ganun Yung tipong makakainan ka pa ng mga pawns with check, pero meron din namang way na mawawalan din ng or mai-stop yung atake ng kalaban natin. Gawin natin yun. Yun ang mas active. Versus or compare it dun sa ginawa ni Wesley, umatras siya doon na pinagdidepensahan. Kaya ko lang naman po nalaman itong conclusion na ito kasi nakita ko rin yung logic ng computer. At sa mga experience na rin po sa pag-oobserba ng mga laro ng ating mga kababayan, mga Pinoy mahilig sa ganyan, yung mga counter-counter, mga sundot-sundot, yun ang mas mainam. Kumpara doon sa
aatras pa tayo para isalba yung isang pawn. 'Di ba? Mas maganda ibigay mo na 'yan, gamitin mo na lang yung tempi or yung timing mo na makabulabog, makaatake, mas maganda, mas may energy pa. Yun ang nasayang eh. Kung kinalikot ni Wesley, nakipagsabayan na lang siya pa rin talaga mas nauna. Kasi unang ang nakapasok yung Reyna niya eh, kanina eh. Bumalik pa ng Queen F4 check. Okay, so tingnan natin yung iba pang games. So isa pa lang po na analyze natin sa day 1, kalikutin pa natin yung iba. At kung kayo po may mga masasabi dito mga kamatyas sa ating napag-aralan, lapag nyo lang po sa comment section below. Ano po yung obserbasyon nyo? Ano po masasabi nyo sa game na ito? Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.